Isiniwalat ni Senadora Laila de Lima ang umano'y mataas na opisyal na tumawag kay PNP Chief Ronald De La Rosa at nakiusap para maibalik sa CIDG Region 8 si Police Superintendent Marvin Marcos. Isa umano si Marcos sa tumanggap ng drug money mula kay Kerwin Espinosa, dahilan para i-relieve siya sa pwesto ni Bato noon. Pero ayon daw sa source ni Senator de Lima, si Special Assistant to the President Bongo umano ang nakiusap kay Bato para maibalik si Marcos. I have my own sources. I'm just quoting a source. Pero hindi ko i-reveal ang source ko. Kawawa naman siya. Bongo. Let them deny that. Ayon pa kay Dilima, taga-PNP ang kanyang source. Hindi nagustuhan ng ilang mga PNP officials na binaypass yung hierarchy ng PNP. Nung re-instate yan si Marcos without clearing it with them or without asking them. Even yung CIDG head, I think, never knew about it. At bagamat pinindigan ni Bato ang kanyang desisyon, may liability daw siya ayon sa Senadora. Abuse of authority, conduct prejudicial to the interest of service. Dahil diniktahan, hindi niya pwedeng tanggihan na magkakaroon naman siya ng legitimate or valid reason to decline. Hindi raw alam ni De Lima kung ano ang relasyon ni Bongo kay Marcos. Ang sigurado lang daw niya, makapangyarihan sigo na siyang pinagkakatiwalaan ng Pangulo. He's always been powerful since Davao days. If there's anyone who really knows Digong, it's Bongo. Bongo knows, I think, a lot of secrets about the president. Samantala, maring itinanggi ni Special Assistant to the President Secretary Bongo na siya ang nag-utos kay PNP Chief Ronald De La Rosa na pabalikin bilang hepe ng CIDG Region 8 si Superintendent Marvin Marcos bago pa mangyari ang pagpatay kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa nitong Nobyembre 5. Ayon kay Go, chismis lamang ang mga naturang aligasyon at pawang mga walang batayan. Anya, wala siyang naaalala na nakipagkita siya kay Marcos at hindi rin niya ito personal nakakilala. Iginiit pa ni Go na hindi niya tinawagan si Bato para ibalik si Marcos sa pwesto at hindi siya nakikialam sa PNP. Sa ngayon ay sinusubukan pa nating kunin ang panig ni De La Rosa. Sinibak pero ibinalik sa pwesto. Yan ang nangyari sa dating hepe ng CIDG Region 8 na si Superintendent Marvin Marcos na nadadawit sa kalakalan ng iligal na droga. Inamin ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na ibinalik niya sa pwesto ang pulis matapos di manong ipakiusap ng isa niyang kumpare sa Malacanang. Ayon kay Senator Laila de Lima, isang source ang nagsabi sa kanya na si Special Assistant to the President Bongo ang nag-utos di manong ibalik sa pwesto si Marcos. Itinanggi naman ito ni Bongo. Live mula sa Quezon City, may report si Mariz Umali. Mariz? Jessica, matapos nga ang walang patid nating pagtatanong, hindi na rin naiwasan o naitago ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa na magbigay pa ng ilang detalye kaugnay sa di umano'y pagtawag sa kanya ng isang nakatataas na opisyal mula sa Malacanang para maibalik sa pwesto noon ang dating CIDG Region 8 Chief na si Marvin Marcos. Pag-amin ngayon ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa, isang kumpare niya ang tumawag para ipakiusap na ibalik sa pwesto si dating CIDG Region 8 Chief Police Superintendent Marvin Marcos. Sinibak ni General Bato si Marcos noong Oktubre matapos siyang pangalanan ng umano'y Eastern Visayas drug lord na si Kerwin Espinosa na tumatanggap di umano ng drug money mula sa kanya. Pero ibinalik din siya sa pwesto. Kumpare nandun sa Malacanang, kumpare. Hindi nag-utos, nakiusap. Nagsabi na pre, yung grupo ni Marcos nagpatulong na kawawa yung pamilya nila, maiwan nila doon kung matanggal sila doon at mapunta dito sa krame. So baka pwede mo i-reconsider yung decision mo pre na tanggalin sila doon. So sabi ko, yes, wala problema. For humanitarian purposes, I'm willing to do it. I'm willing to do it. Hindi pa rin pinangalanan ni De La Rosa kung sino ang kumparing taga Malacanang, pero nanindigan siyang walang mali sa kanyang ginawa. That's my decision.
I may be hanged or I may be praised by that decision, tanggapin ko lahat. That's my own decision, my own volition to reinstate them. Pero may source daw sa Senadora Laila de Lima kung sino ang kumparing ito ni De La Rosa. Isa raw taong malapit kay Pangulong Duterte. Bongo. Let them deny that. It's an open secret na inorderan si General Bato by Bongo na i-reinstate among PNP officials. Sa isang pahayag, mariin itong pinabulaanan ni Special Assistant to the President Christopher Bongo. Hindi raw niya hiniling kay General Bato na ibalik sa pwesto si Marcos. Hindi rin daw siya nakikialam sa mga ginagawa ng PNP. Aniya, sabi-sabi lang ito at walang basehan. Hindi raw niya maalalang nakilala si Marcos at di rin daw niya ito personal na kilala. Sabi ni De Lima, posibleng papanagutin si General Bato sa kasong abuse of authority and conduct prejudicial to the best interest of the service sa pagbabalik kay Marcos sa pwesto. Kaya inalis, rinelieve, dahil may kasalanan. Di ba? Under investigation for illegal acts, purported illegal acts. But tinawagan siya ng isang malakas na tao ni Digong, reinstate. So, pwede sila, may liability sila dyan, siya, General De La Rosa. Pero nilinaw ngayon ni General Bato na moot o wala na rin daw saysay ang utos niya ibalik sa pwesto si Marcos. Matapos daw kasing masangkot ang pangalan ni Marcos sa pagkakapatay kay dating Albuera late Mayor Rolando Espinosa Sr. ay sinibak niya na ulit ito sa pwesto at ngayon nasa restrictive custody ng PNP. Samantala, ibinyahe na pabalik sa Metro Manila mula Pangasinan ang dating driver at bodyguard ni Senadora de Lima na si Ronnie Dayan. Ayon kay PNP Chief De La Rosa, sa Camp Crame ngayon namamalagi si Dayan para sa kanyang seguridad. Nakatakdang humarap si Dayan sa pagdinig ng Senado sa Lunes. Makakaharap niya si Kerwin Espinosa. Pero si De Lima, wala raw balak dumalo sa pagdinig habang nakasalang ang dalawa. I trust my colleagues in the Senate that they are more professional, much more decent than their counterparts in the House, especially the House committee. Now, you know, some of them really, these are chauvinists, sickening, sexist pigs. So, i-monitor nyo na muna kapag si Dayan and... Yeah. Jessica, nantanungin din natin si General Bato, wala naman na naibahagi raw itong si Dayan sa kanya na direktang banta sa kanyang buhay. Gayunpaman ay humihiling pa rin ito ng mas mahigpit na seguridad hanggat hindi pa siya naililipat sa Witness Protection Program ng Department of Justice. Jessica? Pero Maris, ano daw ang dahilan at from Pangasinan, supposedly safe house yung pinagdalhan sa kanila, no? Bakit kailangan pang ilipat ng Camp Crame? Jessica, linawin natin na itong si Dayan, si Ronnie Dayan ay isang free man, malaya siya. Pagkatapos niyang humarap dun sa House o congressional hearing nung isang linggo ay pinalaya na siya. Gayunpaman, dahil nga raw sa takot niya o pangamba niya sa kanyang buhay dahil nga sa kanyang mga ibinahagi sa congressional hearing at sa posible pa niyang mga ibahagi sa darating na pagdinig din sa Senado sa darating na Lunes, ay talagang nangangamba raw siya sa kanyang buhay. Kaya naman hiniling niya ng mas mahigpit na seguridad at siya na ang personal na humiling kay PNP Chief na sa Camp Crame na lamang siya mamalagi para talagang mas masiguro yung kaligtasan ng kanyang buhay, Jessica. Pero sa pagkakaalala ko dun sa hearing sa lower house, no, dun sa Committee on Justice, wala naman siyang medyo mabigat na inamin kasi dininay niya yung di umano links niya dun sa mga drug lord na sa Bilibid, no? Sinabi niya hindi niya kilala kung sino-sino yung mga yon. Yung mga ibinulgar naman niya dun sa House Committee yung kanilang personal na relationship ni Senator De Lima. So ano kaya ang kinakatakot niya? Bakit from a safe house in Pangasinan, kahit na sabihin natin wala naman siyang liability, walang charges sa kanya, he's a free man, bakit kinailangan ilipat siya from a safe house in Pangasinan na hiniling niya
di ba tinanong siya nung hearing, saan mo gustong, you're now a free man, tapos tinanong siya, saan mo gusto na mag-stay? Sabi niya, gusto ko sa Pangasinan. Tapos nandun na siya sa Pangasinan, nilagay siya sa safe house. Ngayon naman, inilipat pa siya sa Camp Crame. Ano ang rason? Yes, Jessica, initially kaya siya dinala sa Pangasinan dahil hiniling niya na gusto rin niyang makasama at makita rin muna yung kanyang pamilya, no? Pero nanatili siya sa isang safe house dahil instead sa kanyang sariling tahanan, mas inisip niya na mas magiging ligtas siya. You're right, Jessica, na talagang wala namang very incriminating siyang mga ibinahagi dun sa congressional hearing para talagang matakot siya. And that is exactly the reason why we're asking General Bato kung meron ba talagang sinasabi itong si Dayan sa kanya na direktang threats sa kanyang buhay like text messages, calls, or even any signs na merong pangamba sa kanyang buhay. Pero walang sinasabi raw itong si Dayan sa kanya. Kaya yun din yung nakakapagtaka. Gayon pa man, syempre, hindi rin daw masisiguro kung ano yung mga posibleng mangyari. Sino ba yung talagang mga kakampi niya at talagang may galit sa kanya at kung sino yung posibleng may motibo rin na hindi na siya makapagsalita pa o makapagbahagi pa ng mga posible pa niyang sabihin sa Senado pag humarap na siya sa Senado sa darating na Lunes at makakaharap niya rin doon si Kerwin Espinosa. So, the PNP is just making sure na talagang walang mangyayari sa kanya hanggang sa hindi pa siya naililipat sa Witness Protection Program, Jessica. Maris, dito naman kay Bongo, no, yung pagkakadawit sa kanya. Nung nahinga ng komento si General De La Rosa, nung hindi pa pinapangalanan, hindi pa niya alam o wala pang nagsasabi sa kanya na alam na si Bongo, and then Senator De Lima identified Bongo. Ano ang sabi ngayon ni General Bato? Si Bongo nga ba yung tumawag sa kanya para sabihin na, okay, kumpare, ako na wag munang ilipat ba itong si Marcos o i-reinstate siya as CIDG 8 head? Alam mo, Jessica, paunti-unti itong binabahagi sa atin ni PNP Chief. Kasi the moment na ibinahagi niya na merong tumawag sa kanya na mataas na opisyal, I think, if I remember it correctly, that was on Monday. Talagang hindi na natin siya tinantanan sa mga katanungan natin. Initially, hindi muna niya binanggit kung sino yung tumawag nga sa kanya. At parang may senyas pa siya or sign na baka mapahamak siya. Pero eventually, dahil nga sa walang patid nating pagtatanong din, mukhang napilitan na rin siyang aminin na isang kumpare niya. Nung umaga na nagkaroon ng press conference, yung pinapakita nating video kung saan ipinresenta niya yung dalawang suspects sa pag-iiwan ng IED sa US Embassy, ang sinabi lang niya kumpare. Pero nung pumunta na siya sa Mega Mall at doon ay namigay ng mga regalo sa mga kabataan, ay nung tinanong ulit natin siya kung sino yung kumparing yon, sinabi niya na kumpare mula sa Malacanang. Now, Jessica, it's just unfortunate na yung information na si Bongo ay yung information from Senator De Lima na si Bongo nga so according to her source ay tumawag kay General Bato, hindi na natin kasama itong si General Bato. Now, we're trying to ask his camp. Tinetext natin siya at tinatawagan at pati na rin yung kanyang mga aide, pero walang sagot tungkol dito. Kaya wala pang confirmation kung talagang ang si Bongo ito. Pero ang malinaw, Jessica, isang kumpare mula sa Malacanang ang tumawag sa kanya. At just to make sure, tinanong ko na rin, kumpare mo ba si Presidente? Because he's one of talagang a very high official coming from Malacanang. Ang sinabi niya, hindi ko siya kumpare, kundi isang ninong ko siya.